Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili at naglaban-laban ang kaniyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kaniyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kaniyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawid kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagkamangha ng mga tao kapag nakikita nila si Jesus Nazareno na gumagawa ng mga himala at kababalaghan. Subalit ang pagkamangha hindi palaging humahantong sa pananampalataya. Narinig natin sa ating ebanghelyo, sa halip makita
ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos kay Jesus Nazareno. Nakita niya sa kanya ang kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, para sa mga tao ang pagpapagaling at mga himalang ginagawa ni Jesus ay gawa daw ng diablo at hindi galing sa Diyos. Marami sa kanila hindi matanggap na si Jesus ang anak ng Diyos at ang ating Panginoon at Mesiyas. Ito ang katanungan. Paano nasabi ng mga taong iyon na si Jesus ay nagpapalayas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasamaan? At ang sagot, simple lang. Dahil sa inggit at katigasan ng kanilang mga puso. Uulitin ko mga kapatid, dahil sa inggit at katigasan ng kanilang mga puso. Naranasan nyo na minsan siguro yan sa sobrang galit at inggit nyo sa isang tao. Sisiraan nyo yan at magkakalat kayo ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Dahil sa inggit, hihilahin nyo ang tao pababa. Dahil sa inggit, hindi kayo magsasabi ng totoo tungkol sa kanya kung hindi ang sasabihin ninyo ay laban sa kanya. Ganitong-ganito ang ginawa ng mga tao. Nagsalita sila laban kay Jesus. Bakit? Hindi nila kayang magpagaling, ni hindi nila kayang makagawa ng anumang himala at kababalaghan. Ang mga eskriba, ang mga guro ng batas, napakataas ng pinag-aralan. Pero kahit isang may sakit, hindi mapagaling sapagkat ang kagalingan nila nakasuksok sa kanilang ulo. Walang pananampalataya, walang pagmamahal, at walang pagmamalasakit. Totoong-totoo mga kapatid, na dahil sa mga inggit, maraming nasisirang buhay. Nang dahil sa inggit, mas lalo tayong nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at pagkakapahabahagi. Ito ang nais ng demonyo. Ito ang nais ng diablo, na tayo'y mag-away-away, magkahati-hati, at mawasak sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ang ibig sabihin ng diablo, diabolos, hatiin, paghiwalayin. Ang nais ng Diyos, tayo'y maging isang sambayanan. Bagamat iba't iba ng lahi, iba't iba ng kultura, iisa ang ating hangarin. Iisa ang ating pananampalataya. Kung pagkakabigkis ang nais ng Diyos, ang nais ng demonyo, pagkakahati-hati. Kaya nga kung nasaan ang inggit, kung nasaan ang hilahan, nandiyan ang pagkakawatak-watak. Kaya ang pagkainggit, hindi galing sa Diyos. Ang pagkainggit, galing sa demonyo. Dahil walang mabuting idudulot ang pagkainggit at pagkamuhi sa kapwa. Ang tinuturo sa atin
ni Jesus Nazareno. Magpasalamat tayo sa bawat biyaya na natatanggap natin sa ating buhay. Dahil walang sandali na hindi tayo biniyayaan ng Panginoon. Sa mga sandaling ito, habang kayo ay nakaupo, habang kayo ay nakikinig sa inyong mga online platforms, biyaya ang nararanasan natin. Biyaya na tayo'y tinipon ng Diyos. Biyaya na tayo ay nakaririnig. Biyaya na tayo ay walang mga sakit. Biyaya na kumpleto ang ating paningin. Maraming biyaya. Bawat minuto ay grasya mula sa Panginoon. Kaya dapat walang puwang ang pagkainggit sa ating puso. Imbis na pagkainggit, manalangin tayo sa Diyos na balang araw makamit natin ang lahat ng ating pangarap sa buhay. At lagi kong sinasabi, kapag tayo'y nagdadasal ng tama at mabuti, tiyak yon, pakikinggan tayo ng Diyos sa ating panalangin sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon, sa oras at panahon ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.